Alright, and syempre po, narito tayo ngayon sa ating GRV TV. Syempre, as usual, yung mga ganitong on-the-spot naming mga talakayan. Pero this time, syempre may title na kaming ipakikilala. Ito yung Talakayan sa Kapihan. At ngayong araw na to, syempre, happy tayo at tatlong magagandang lalaki ang kasama. I'll start with Henry Samaniego. Konting bati dyan eh. Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Isang kagalakan na kasama naman tayo dito sa GRB TV. At makinig kayo paano yung aming mga konting mga suggestion din at may mapupulot din kayo. Good points. Yes, at syempre yung pagsasama na ngayon, bago ko ipakilala yung isang matinding, ito ho, pwede natin matawag na co-host na rin at the same time. Pero ay ipapakilala ko muna ay isang kapangalan din ng napagkamalang pong Ed. Pero ito po, mas mabigat na Ed ito kasi ito si Ed Pangilinan. Ay, magandang po sa inyo lahat. Edmund Pangilinan. Meron tayong magandang puro-puro diskusyon. Actually, ngayon ay February 25 ang binansagang trillion mark. At same time, yung EDSA Revolution at yun nga, kasabay ng anniversary ng People Power Revolution. Ito ay ikatlong pagdaraos ng malawakang anti-corruption na kilos protesta laban sa umunoy anomalya ng mga flood control projects ng gobyerno at iba pang aligasyon ukol sa paggamit ng pampublikong pondo at marami pang ibang i-discuss natin at meron tayong mga tanong sa ating mga kasamahan dito at maaaring magbigay sila ng kanila. Yun. At syempre dahil doon, humanap talaga ako ng aking magiging kasangga ngayong hapon nito. Somebody who's a lot bolder than me. Kasi medyo ako ho hindi ko masyadong nababangkaran ang mga ganyang problema. Pero dahil narito si Ron Herrera, natutulong sa akin. Mr. Ron? Regarding that idea or whatever talakayan, ako lang naman pupunta lang naman ako sa mga bagay na balanse. No? Kung meron mang sumusobra, medyo ilagyan natin ng break pagdating sa bagay na yun. Dahil nandito tayo para magbigay lang ng mga bagay na dapat maging kaisipan ng bawat tao na nagkakaroon ng pananaw na ano nga bang nangyayari dito sa Pilipinas. No? Kasi alam natin na may dalawang panig ngayon na nagbabatuhan. Kung sino nga bang tama sa kanilang dalawa, pag magsasalita yung isa, may ebidensya yung isa, wala daw ebidensya, hindi natin alam, no? Kung sino nagsasabi ng totoo. Anyway, everything is we have to put in balance. And then we don't have to in other words, we don't have to think about that will create something na talagang didilim yung ating isip, that is sin. Sabi ng Panginoon kayo ay magalit, pero wag na lulubugan ng araw ang inyong galit. Ang ibig sabihin ng Panginoon, pwede kayong magalit, pero huwag kayong magtatanim. Lulubugan nga ng araw, magdidilim ang inyong isip. No? Kung yung galit na yun, kinakailangan dapat ay mag-create ng isang pagtutuwid o diplomasya. Pero hindi ng isang kasalanan ulit na mangyayari sa isang tao na madadagdagan na naman ang kanyang kasalanan. Hindi nakalooban ng Diyos. Anyway. Agree ka ba doon Pastor Henry? Pastor ba tawag ko dito? Bishop? Sorry, na-demote ko yata. Bishop Henry. Para sa isang kagaya mo. Kasi bumabanggit si Ron dito ng biblical. Na ikaw na kailangan ko dyan. Yeah, I agree naman sa pinapanggit. Pero para sa akin, itong ating EDSA Revolution anniversary at saka pinasubukan pa ng PBBM na parang gusto baksak ang kanilang gobyerno. Ako, wala akong dyan masasabi, kundi let's all pray na maging maayos. Sabi nga, tingnan mo yan, lilipas din yan.
mawawala din. Bukas iba na naman ang issue. Parang yung nangyari nung nakaraan. Di ba, no? Ganun din, last year, ganun din. Nakita natin, ang daming sumali, ang daming nagtagsa ang tao. Anong naging problema dyan sa Ortigas? Nasa lapat ang mga tao, hindi maintindihan kung ano talaga yung mga pinaglalaban. Kanina, I overheard kila Ted Filan tsaka DJ Chacha sa kanilang programa telling us a story na, ito merong issue, si BBM. So, at naging naging basihan na naman. Pero, naano ko sa kanila na I understand na sila rin naman ay hindi papanig ng sa isang side lang, kundi lagyan natin sa gitna para yung nakikinig, lalo sa radyo, ay magkaroon sila ng decision niyo kung ano talaga. Kasi we all understand na last time, ganun din. Nakasuhan ba? Hindi. Numbers game eh. If you understand, pagdating sa Senado, sa ay yung bilang na binibilang. Yun ang nilalagay sa dyaryo. Kahit ano pa, talak din yan dyan. Numbers game, parang, ano ba ito? Talaga, Kung anong talaga bilang yan, di ba? hindi kaya iba na yung nabibilang nila. Oo, Kaya may hindi. show na Yun na nga, yun na nga. isipan nila. Numbers game. Pag marami Pero, ng ibang bilang. Para sa akin, deep inside sa heart ko, it's just settle down tayo sa isang talagang matalinong desisyon. Kanina sabi nga, nakita ko sa isang social media, Chavit said, hindi, bigyan natin ng pagkain yan para hindi magutom. Sino ba si Chavit? Diba? Kayo na humusga. Pero I believe na bukas, iba na namang issue. Malaking issue to, pero bukas iba na namang issue. Ang tao, tahimik na lang, nakikinig na lang, like me. Kasi pandagdag problema na naman kasi yan, no? Hindi naman tayo ganun kalaki para sabihin natin na makaka-influensya tayo. Ang number one na ating talagang sinasandigan ng ating pananampalataya is let Him do the work. Basta tayo nasa Panginoon, Siya ang gagawa. And we believe na meron pa mas malaking mangyayari na ikauunlad ng Pilipinas. Diba? Ano man ito sa pananaw lang ng common tao, sa akin lang Ito ino-obserbahan natin yung kung kailang anniversary ba ito? Yung People's Power. People power. Nung start ko, noong 1986 yan, yung nakakamali. Yan ang focal point at kung paano na overthrow yung Regime Marcos bumalik yung group. At yan ang pinagdiriwang. Tapos habang tumatagal, tumagal ng mga panahon, iba-ibang issues na naman sila. Yung nga latest dyan, yung pinaka-latest, yung flood control project. Tama. At yung iba pang nasisinitang mga anomalya. At some sort of politics na rin kasi para tayo ito, hindi yata pinayagang sumama sa rally yung mga Duterte. Duterte sa parte ng Quezon City. Walang permiso. Walang permit. Ang previous days, ewan ko kung nabigyan ng permit sila para makapag-participate dito sa some sort of rally. Ganun pa man ay nag-deploy ang pamahalaan ng PBBM at ang PNP ng 11,000 na PNP, mga kapulisan, to safeguard the vision order. Walang gulo, walang karahasan. Tama naman siguro yung mga ganun desisyon. Kaya lang, remind din natin, lalo na ngayon, lalo na gumagabi, mga sana naman walang mangyaring mga karahasan. At baka mag-chain reaction to, baka meron din sa Manila. Malapit sa Malacanang, usually ganyan Sumasabay yung Manila at ganun din at pagdasal natin na sa taas na huwag magkaroon ng karahasan at ito'y maging mapayapa. Yun lang.
Galing mo pare. So siguro naipupunto ninyo, parang nandun tayong lahat sa ganung pananaw eh. Pero ang parang naging isang question ng isang aking tumatawag dito is tayo ba daw talagang mga taga-media hindi tayo maglalakas loob na meron tayong sabihin din na kung nakikita na natin may pruweba naman, may mga ano. Ako, sinasabi ko dahil lahat tayo mga social media siguro ang ating pinanghahawakan, di ba? Dito sa GRV-TV, kasi nung kailan nandun ako sa Margo, oo, narinig ko rin sila na tinatalakay nila, pero parang sinabihan na huwag kayong tatalakay ng medyo, tama ba yun? Or, pero ikaw, sabi mo, lahat kayo, tingin ko ba, you want to balance di ba? Pero, as balance, ibig sabihin, hindi ba natin pwedeng tingnan din yung negative side naman, kung ano yung pwede nating ipang-udyog. Ito, parang pastor din ang dating nito Ano bang advice mo dyan, Ron? At least, kung titignan natin yung dilawan ang naging dahilan ng 1986, ang kanilang pinaglalaban, no? Hindi naman, ano ba nangyari? Dati, ang Pilipinas, number 2 sa developing country. Pero nung nawala, yung pinatalsik nila, naging number 2 pa rin naman tayo. Saan? Pinakakurap. Wala din nangyari no? Ito naman ngayon, kung papasok naman ng Duterte, pinagbawalan, which is ano din ang pinaglalaban naman ng Duterte, no, ito ba'y masasabi natin na makabubuti din ba? Yun ang tanong, ano? Pero dahil dito sa Bible, sa Roman 13, makikita natin na talagang dapat talagang magpasakot sa gobyerno. Sa Roman 13, dahil ang Diyos ang naglagay niyan, no? Ngayon, ano mang mga bagay na didinig natin na negatibo, yung kabila naman may depensa. Kung sino man sa dalawa, na may negatibong nakikita sa bawat isa, depensa naman yung isa, wala na sa tapusan. Buti ba gumawa na lang tayo ng para sa ating sarili? Yung pinakamaganda. Gumawa ng para sa ating sarili. Di ba? Malalim yan May kasabayan si Rizal na ang youth, kabataan, ang pag-asa ng bayan. So I asked yung mga Duterte, PBM, yung mga youth na nakikisali dyan, Yes. ay maging mas matalino tayo mag-desisyon. Meron tayo nakikita, huwag tayong pabugso-bugso na yun lang nakita natin, nakala natin tama. No. Decide what is right and leave what is wrong. Yes. Tanggalin yung mga hindi tama. Pero tayo naman ay kaya natin, we are church goer. Alam natin yung dapat natin discuss sa isang church. So, ibigay natin yung ating nasa loob para sa ng ating church, kaundan. We have to be more careful this time kasi dito nakasalalay ang ating kinapapasa. Yeah, I remember sinabi mo yung by numbers. Ayun, nagbubutuhan sila. Nanalo ba itong kumakalaban? Yung decision may ng numbers. Congress. No? Tingin naman natin, tungkol sa numbers, siguro naman. Binalansi din nila yung kanilang utak. Kung may mas maraming number ito ba'y totoo? Tumaas ngayon, hindi totoo. Kaya nagka sila, not to impeach. Ngayon, kung meron mang ma-impeach, kaya na-impeach, the numbers pa rin will be the one to how do you call it? Decide. Decide. The numbers pa rin. Oo. Kaya nga, hirap talaga. Kaya, si Shore, isa sa nakikinig sa akin. Oo, I think nakikinig she's now telling us also, giving us the decision, ano bang balanse? Yes. Ano bang totoo? Yan, di ba? Lumalabas na totoo dyan sa aking pananaw, Kasi nalalapit na naman yung barangay election. Ayun, At yung term ni President Bongbong Marcos Jr. ay malapit na, Malapit na mag-expire yan. So, sa aking palagay, hindi lang people's power celebration to, kundi positioning, Positioning ng mga political concerns, At yun ang makulay na naobserbahan ko. At yun nga, sa barangay election,
Tapos yung coming national Oh, election. on the 20, November 2, 2020. SK yan. O yung 2028 na election na ano. Yun, Ay, ayun. medyo malayo, dalawang taon pa. So, dyan nakapokus. Kaya napakaraming mga issues lumalabas dyan. Ano? Hindi lang People's Power Revolution, may issue ng flood control, may issue ng mga pogo na wala yata. Ano? Wala. Nawala na, no? O nawala na yung ano. Nawala yung pogo ba nawala? Yung pondo. O yung... Actually, marami kong nawawala. Marami nawawala. Ha? Pati Marami kami nawawala. nga, pati sombrero ko nga nung nakaraan no? Sombrero na lang nawawala pa Pag eh. ilang sobrang Kaya nga, ba yan? ang totoo Bakit niyan, ito? Bakit ang ito totoo nawawala niyan, eh? china-challenge Ayoko lang kayo. magbigay ng venue kung saan nawala. Ano na so, kasalanan ko naman siguro yun. Hindi ko lang kita pag-game. So, yun nga. So, yun ang issue. Yung barangay election, tapos yung coming national, local sa bayata, ano? Local, yung sa 2028. Sabay na yun, napakalaking mga issues na kailangan pagtuunan ng pansin. Kaya yan, sinasamantala ng mga politiko. Actually, politiko ang sasamantala rin ng sitwasyon na yan. At with the People's Power Revolution ay ang napakaraming issues. Pero hindi dineclare na holiday ngayon ng ano. Of course, hindi niya i-declare. Oo, kasi nga yun yung gustong sabihin ng ibang mga kasamahan ko na nabanggit ko rin naman, nadulas na ako, na there are also other networks talking about this. Kaya kayo, nakasamahan ko dito sa talakayan sa kapihan, kayo ang challenge ko habang nagkakape kayo dyan, na kung ano ba yung palagay yung tamang approach na nag-uusap na eh. Meron ng mga investigation na sabi nila, may mga tao na raw na nagbubulgar na ng mga totoong pangyayari. Ano ang reaction natin? Ano ang mai-advise ninyo bukod sa katahimikan? Ako, Ate Sure, ano? Ako galing na rin sa time na yung unang EDSA. At saka yung mga malalala pa na issue when I was in my college days sa FEU. Diyan, sa Murayta, dadaan ka dyan, may nagbabatuhan. Diyan, makiba ka, mga ganun ba? I got used to it. Nasanay na lang ako, nadala na ako sa mga nakikita ko, may binabato, may susugatan. If you go to sa National Press Club, yung mga issue, yung mga pictures na nangyari at mangyayari pa, parang nadala na ba tayo sa nangyayari? Nadala na ba yung iba mga kabataan ngayon na sumisigaw na makibaka? Ano ba talaga? Pero I think i-revive natin yung ating pananaw, no? We're just passing through this crooked world na dumadaan lang tayo. Handaan natin. Ang lahat ng bakas na ating mga dinaanan ay mananatili din dun sa mga gustong i-revive yung dinaanan nila na wala rin kapararakan, ano? Tama. Na we have to learn from the past. That's it. We have to learn from the past. We have to move forward this time. We should not be the tail, we should be the head. Alamin natin na ang panahon ito ay sabi na natin na hindi panahon ng kabubuhan. Bigyan natin ng talino yung ating isip. We have to learn from the past. Yun, that first. Unahin natin yung sa taas, sa Panginoon, ano? At we can't go wrong. Yeah. Well, anyway, Yun, unahin natin yun. At yung mga desisyon natin sa buhay, desisyon natin sa ating bayan ay hindi masasayang. anyway, yung tungkol naman yan sa meron na namang kitang negatibo against the government, well, that is an evidence for impeachment, Pero wala na tapos na Dedo na itong impeachment against PBBM. That would be next year. Bibigyan mo pa ng panahon yan, sasayangin mo na naman ang oras mo. No? Ewan ko dito sa BP naman natin na impeachment, I don't know what will happen. Kung yan ba'y papakinggan, kung yan ba'y mangyayari, maisasampa sa Senado. Yung kay PBBM, kung ano man yung nakita ngayon, natin ebidensya, bakit
nagtataka ko bakit hindi na isama ata yan ng nakaraan. No? Alam ko, di ba, dead na yung ano, wala na impeachment against sa PBBM. Wasting time na naman din yan. Siguro next year. Yan, next year. Sampuan nyo uli yan. Kasi yearly yan di ba? Yearly sinasampan. Ano yan? Isang taon ka na naman. Roring talagang tuloy-tuloy pa rin ito. Parang hindi titigil hanggat wala nangyayari. Pero ang siguradong mangyayari is people are learning and learning more. Diba? Yan ang totoo niyan. And we should be more vigilant this time kasi laban tayo sa ating mga kasamahan din sa media o sa church ay naghahanap din talaga ng tama na masasalinan. Una-una, tayo sa panahon natin, marami tayong kakulangan. Unang kakulangan nito sa pangalawa, kakulangan sa tamang pagsunod sa Panginoon. Should we learn more about ourselves and learn more about our salvation. Na kaunti na lang ating panahon. Maaaring yung mga kabataan, they have time, mga edad dyan ay 30, 16, 17, 20, they have time. Pero tuturuan natin din sila. Nasa atin yan. Ito yung ating obligasyon to them. No? Maturuan sila ng tama. Yun lang, parang ano nga yan, parang maraming klaseng tao, ano, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, pananampalataya, meron mga religious na tao na matibay ang faith, ano, sa Lord, o kung anong tawag nila ron, o sa Muslim, kung anong tawag nila ron. At yun ang pinagbabasihan dati, ang pinaglalarambol-rambol yan eh. So hindi malaman yung continuous battle, ano, between good and evil, no. So, pero I'm positive thinker naman ako. I'm hoping na dapat lang manalig ang katotohanan at pananalig sa taas. Ano, kung dapat mangyari. Pwede pa kulangan. Generally. Kaya lang in reality, minsan na-overpower. Sa totoo lang, nandyan lang yung demonyo, Nandyan lang, nakaabang, hinihintay natin pagkakamali, Lalo na yung pag-deeply religious kang tao, lahat ng pagsubok nakaabang si Satanas, So, yun ang matindi dyan, dapat. Dapat siya yung pananalig natin, pagtibayin natin. To the point na ako, kunyari, meron talaga akong nakikitang something's wrong, hihingilingin ko kay Lord. Na Lord, ikaw na ang gumawa ng miracle para sa amin. Para kung ano man yung issue na yan, ay lumitaw ang katotohanan. Di ba? Tama. Well, at least, bigyan kong tiin yung tungkol sa kakulangan na sinabi ni Bishop. Well, at least lahat tayo may kakulangan. Generally, kung ano mang kulang na nasa iyo, kulang sa akin, kulang sa anumang mga, sabihin natin, may hindi kulang sa church, kulang sa business. Kulang huwag yung utak ka maging kulang Anyway, yun ang intindi natin sa dito. Kaya nga nasabi ko kanina, maganda, intindi mo na lang yung sarili mo. No? Kung ano bang kulang sa'yo, isipin mo. Ano ba yan? Ano bang solusyon yan? Ano bang kulang sa sarili mo? Katulad nito, tayong lahat talagang hindi pa tayo perfect. So, kulang ng paglilingkod sa Diyos. Ano ba yun? Dapat mapunan. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Ang sabi ng Panginoon, at ito ang buong katungkulan ng tao, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Di ba? So in other words, bago dumating ang Panginoon, bawat isa sa atin may pananagutan. Basta, yun ang masasabi ko. Kung ano mang kulang ng bawat isa sa atin, lahat tayo ay haharap sa Diyos. Lahat tayo. Basta importante, maging karapat-dapat ka sa pamumuhay, maging karapat-dapat ang iyong pamumuhay, ang iyong paglilingkod sa harap ng Diyos. So anyway, tungkol dyan sa mga problema na yan, alila na yan. Intindihin mo yung sarili mo. Okay, para sa akin, daga ko lang yan. Sabi ni Martin Luther, I stand where I stand where I belong. Wow. Yan, sa US, yung kanilang stand, tungkol dyan. Divided we fall, united we stand. Di ba? So we have to stand to the truth. Yeah. So ako po, siguro masasabi ko na lang, mas ako yata parang lalaki sa kanan.
sa kanila ngayon. Hindi po, naniniwala ako, men of faith nga sila. Pero ako, yung challenge of, sabi niyo nga, stand where you are. And kasi nga, kung kulang ang kaalaman, sabi rin ni Brother Ron, so maganda po, let's go for a deeper research on ano po talaga. At saka na lang tayo kumibo pag sigurado na tayo Amen. yung sa na-research natin. So yun po, and for that, papasalamatan ko po, syempre walang iba kundi si Ed Pangilinan ulit. Yeah. And of course, ang ating bishop, sorry bishop, at kasi batang-bata hindi ko mapaniwala ang bishop to kasi nakikita ko ito kumakanta sa mga mall eh. Akala ko teenage heartthrob. Oo, si Mr. Samaniego, Henry Samaniego. At syempre, itong bagong discovered, ang tawag ko sa kanya ng director, yung pala, uncle niya si Direk Herrera. So, pero apo siya ni Ernesto Herrera. Kaya related kami. Pamangkin. So, related ho kami. Ako sa side ng Luis ng Herrera. Luis Herrera. Wow. So, yan. So, this is a happy world. We'll have a happy ending. Hindi ho yung nangangahulugan na hindi na kami makikialam what's going on. As you know, they're men of God. So, God, I'm sure, I'm sure, will reveal what is the truth behind all this. God first. God first. Si Sure Emmanuel. Sure, Yes. very sure. God with us. Emmanuel. So, Emmanuel, imagine, we have this. Okay. God is with us. Emmanuel.